So dahil sa produktibong pag-google niya ng segundo, minuto, oras, taon, dekada ng serbisyo publiko. Upang mabigyan tayo ng maganda, maaluwan at maunlad na buhay bilang mga Pilipino. Ang kanyang buhay ang naging gulugot upang maitatag ang mga mahalagang institusyon ng bansa at isa rito ay ang pagtatatag ng suryan ng wikang pambansa na nang lumaon. Komisyon. Nasa pananaw at bisyon ni Quezon ang pagkakaroon ng isang wikang magbubuklod sa lahat ng Pilipino. Nasa mithi ni Pangulong Quezon na ang wika ang tulay na magbubuklod sa lahat ng puwang ng di pag-uunawaan ng mga Pilipino. Binigyang diin niya na ang isang pinagsasaluang wika ay naguugnay, nagsusulong ng pagkakaunawaan at nagbubuo ng pag-asa. Ngunit higit pa roon, ang pagpapaunlad at pagpapalagan ng pambansang wika ay mahalagang kasangkapan upang makamit ang katarungang panlipunan. Nagbibigay daan din ito upang magkaroon ng pantulikuan ang lahat na nagsasalita ng mga Pilipino sa isang wika, kabilang na ang Filipino, sign language, mga katutubong wika, nabubura ang mga hadlang sa aksesibilidad, inklusibidad at partisipasyon. Ang panawagan ni Quezon para sa pagkakaisa ay lalong mahalaga sa panahon natin ngayon habang nagsisikap tayong tiyakin ang katarungang panlipunan para sa lahat ng Pilipino. Katutubong persons with disabilities at ang ating mga kababayan deaf o bingi. Ang tema ngayong taon ng KWF ay paglinang sa Pilipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Magiging makasaysayan lamang ang pagtatagpo ng pambansang wika at mga katutubong wika kung likas na pinalalakas nito ang wikang Pilipino gamit ang lahat ng wika sa bansa. Ganito itinatadhana ng konstitusyon ng wika sa Section 6 ng 1987 ng konstitusyon, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang hililinang ito ay dapat na payabungin ng mga salig na umiiral na mga wika sa Pilipinas. Kaya ang Komisyon sa Wikang Pilipino sa mandato nitong panatilihin at palakasin ang mga katutubong wika sa Pilipinas alinsunod sa Batas Republika 7104 at pagsunod sa 2016 Resolution 71178 ng karapatan ng mga katutubong mamayan at sa pagtataguyod ng resolusyon ng UN General Assembly sa proklamasyon ng ang mga taong 2022 hanggang 2032 ay gawing International Decade of Indigenous Languages batay sa Permanent Forum on Indigenous Issues. Ang deklarasyong ito ay nagsasaad na 40% ng halos 6,700 na mga wika sa buong mundo kasama ang mga wikang Senyas ay nanganganib na maglaho. Ang paglaho nito ay paglaho ng kultural na identidad at kultural na talino ng isang bansa. Dapat nating pahalagahan ang mga katutubong wika sapagkat ito ay may yamang kultural, pamahiin at halagahan na kanilang ipinamamana sa saling lahi. Ang yamang talino mayroon sila ay refleksyon ng ating pagkamamamayang Pilipino. Dahil ang wika ay likas sa preserbasyon ng talino, ang paglaho nito ay hindi lang sa paglaho ng wika kundi ng simbolong inukit sa mahabang panahon. Ayon sa saliksik ni na Camara Leret and Bascomdet,
natagpuan nila na ang mga komunidad ng katutubo ay may mga koleksyon ng mga gamot o medisina na ginagamit para sa mga may sakit sa komunidad na napatunayang mabisay. Kaya sa kanyang konklusyon ng kanyang saliksik, ang pagkawala ng kanilang katutubong talino ay maglalaho kung ang kanilang wikang katutubo ay maglalaho at ang living pharmacy, the living pharmacy na ito ay hindi na mapapakinabangan pa bilang bahagi ng talinong bayan ng isang bansa. Sabi pa ni Professor Anthony Woodbury, ang kasaysayan ng tao ay naililipat sa pamamagitan ng wika. At kung ang wika ay maglaho, kasama rin ito ang lahat ng mahalagang impormasyon mula sa unang kasaysayang pangkomunidad. Ang paglinang sa wikang Pilipino at sa mga katutubong wika ay nangangahulugan ng isang panawagan sa pagbibigay daan sa pagkilala sa lakas ng mga wika sa bansa.